Ganito na kayaman at naabot ngayon ng binansagan na phenomenal superstar at the unkabogable star na si Vice Ganda. Napagpatuloy ni Vice ang kanyang pag-aaral dahil sa isang scholarship na ipinagkaloob ng isang hindi kilalang babaeng Hapones na nagpundohan sa kanyang pag-aaral mula ikatlong baitang hanggang ikalawang taon sa kolehiyo. Nag-aral siya ng political science sa Far Eastern University ngunit hindi nakapagtapos ng kanyang pag-aaral, upang ituloy ang kanyang karera. Nagsimula si Vice Ganda ng karera bilang singer at stand-up comedian para sa Punchline at The Library sa Maynila, na binigyan siya ng may-ari ng stage name na Vice Ganda. Gumanap din siya ng mga minor role o guest role sa iba't ibang programa at pelikula sa telebisyon. Ang pinakamalaking break ni Vice Ganda ay noong naging bahagi siya ng It's Showtime noon October 2009. Ang posisyon niya ay tinanggihan dati ng komedyanteng si Long Mejia, hanggang sa inalok siya na palitan si Long bilang permanenteng judge. Simula dito ay unti-unti na siyang nakilala, at tinaguriang phenomenal superstar ng media. Si Vice ang isa sa the highest-grossing Filipino movie actor of all time, na may kabuuang kinita ng pelikula na 4.6 na bilyong piso mula noong 2022. Nakatanggap siya ng maraming mga parangal kabilang ang 2 Asian Academy Creative Awards, isang FAMAS Award, isang Guinness World Record at isang star sa Eastwood City Walk of Fame. Isa siya sa mga pinakasikat na personalidad na Pilipino sa lahat ng nangungunang social media platform. Inilista din siya ng Forbes Asia sa mga most influential celebrities in Asia Pacific, habang pinangalanan siya ng Reader's Digest bilang isa sa mga most trusted personalities in 2023. Dahil sa mga naabot ng komedyante, ay marami na din siyang naipundar na mga negosyo, mansyon, at mamahalin mga sasakyan. Noong October 2017, inilunsad niya ang Vice Cosmetics, ang kanyang sariling tatak ng mga pampaganda. Sinabi niya na nagsimula ang ideya na magsimula ng sarili niyang makeup company noong inalok siyang mag-endorso ng isang cosmetics line. Ang kanyang mga produkto mula sa Vice Cosmetics ay dinisenyo at ginawa sa Los Angeles. Alinsunod sa launching ng kanyang negosyo, isang concert na pinangalanang Ganda for All, ang ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Sa event, nakakuha ang Vice Cosmetics ng Guinness World Record matapos ang 6,900 katao na naglipstick ng sabay-sabay na nalampasan ang record ng Mary Kay Cosmetics sa China na may dating record na 5,840. Noon August 2017, ay nagbukas din ang bagong Gastropub District 8, na kinabibilangan ng mga celebrity na sina Daniel Padilla, Vice Ganda at James Yap sa mga may-ari nito, ay nagkaroon ng soft opening bago ang opisyal na pampublikong pagbubukas nito. Ang District 8 Manila ay naging melting pot ng mga celebrity, atleta, at personalidad. Matatagpuan ang Gastropub sa District 8 sa Green Hills Shopping Center sa San Juan. Binuksan din niya ang isa pang negosyo, ang Eureka Super Club sa Angeles City, Pampanga. Business partner niya dito si Ryan Bang. Ang tema ay Cyberspace Soiree at ang club ay nagsagawa ng grand opening celebration mula March 1, 2024. Inilarawan bilang isang super club, ipinagmamalaki ng Eureka ang mga handog nitong musika at tila nangangako ng walang kapantay na karanasan sa nightlife, ayon sa mga post sa social media. Si Vice ay pumasok muli sa isang bagong pakikipagsapalaran sa kamakailang pagbubukas ng kanyang bagong negosyo, ang kanyang sariling comedy club, ang Vice Comedy Club. Noon July 2, 2024 ang soft opening ng bagong negosyo ni Vice na inanunsyo naman ni Vice sa kanyang Instagram page. Matatagpuan ito sa kahabaan ng Eugenio Lopez, malapit lang sa BB House, at ABS-CBN Building. Ang portfolio ng entrepreneurial ni Vice Ganda ay higit pa sa kanyang mga negosyo, na sumasaklaw sa mga matagumpay na pakikipagsapalaran tulad ng kanyang mga restaurant, mga club, at cosmetic line, na nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isang multifaceted na negosyante. Sa nakalipas na 15 taon sa local entertainment scene,
Pinaghirapan ng It's Showtime mainstay na si Vice para maabot ang kanyang kasalukuyang status bilang unkabogable star. Bukod sa kanyang pagiging bukas palad at mga mayayamang piraso na karaniwan niyang isinusuot sa kanyang mga pagpapakita sa media, kitang-kita ang bunga ng kanyang paggawa sa kanyang maluho ngunit napakakomportableng mansyon na nagtatampok ng mga nakamamanghang minimalistic na exterior at interior na disenyo. Noon October 2020, ibinahagi niya sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng isang video blog ang sneak peek ng kanyang bagong bahay kung saan siya lilipat. May kasamang elevator, floor-to-ceiling window, dumbwaiter, swimming pool, at spa. Ang panlabas ng bahay ay dinisenyo gamit ang buong metal at ang pangkalahatang disenyo o vibe ng bahay ay pang-industriya, pati na rin ang loob nito. Ayon sa kanyang mga construction manager, ang bahay ay nasa 1,300 square meters. Noong 2021, sinurpresa niya ang kanyang pamilya sa regalo ng isang bagong tahanan. 3 palapag ang bahay, at bawat kwarto ay may sariling banyo. Nagtatampok din ang property ng swimming pool. Noon November 2022, ay ipinakita rin niya ang kanyang lumang condominium. Dito siya nagtagal noong hindi pa siya nakalipat sa kanyang kasalukuyang bahay. Ito rin ang nagsisilbing makeup studio niya minsan, dahil nakatira ang hairstylist at makeup artist niya sa mga unit na katabi niya. Marami din mga sasakyan si Vice, ordinary man o luxury ay kumpleto siya. Ipinagmamalaki niya ang isang kahanga-hangang koleksyon ng kotse na kinaiinggitan ng marami. Ang kanyang garahe ay naglalaman ng isang Mercedes-Benz Sprinter, na karaniwang ginagamit para sa trabaho, kasama ang isang Mercedes-Benz AMG G63, kamakailan na binigyan ng satin black wrap. Noong September 2023, bumili siya ng bagong BMW 735i Pure Excellence sa halagang 8.9 na milyong piso, kasunod ng multi-vehicular accident sa Quezon City noong Agosto ng parehong taon. Ang sasakyan ay kulay itim at burgundy leather seating. Mayroon din itong 1 toneladang top-of-the-line na mga function na mayroon lamang ang mga kotse sa loob ng hanay ng presyo na ito. Kasama sa aksidente ang kanyang 2021 Cadillac Escalade, na nakuha niya noong January 2022. Noong panahong iyon, ayon sa website ng Tatak, ang presyo ng Cadillac Escalade ay mula $76,295 hanggang $103,915, katumbas ng humigit kumulang 3.9 na milyong piso hanggang 5.3 na milyong piso. Ngayong taon ay nakuha niya ang atensyon ng mga netizens matapos makita kasama ang isang bagong Tesla Cybertruck. Nakuna ng mga tagahanga ng host sa video habang siya ay sumakay sa futuristic na sasakyan, at ang video ay mabilis na naging viral sa iba't ibang social media platforms. Ang Tesla Cybertruck ay kilala sa futuristic nitong disenyo at maluwag na upuan para sa hanggang 5 tao. Ayon sa Current Driver, ang pagpepresyo para sa Tesla Cybertruck ay nagsisimula sa $81,895, humigit kumulang 4.6 milyon pesos, at maaaring tumaas sa $101,985, humigit kumulang 5.7 milyon pesos, depende sa napiling trim at mga opsyon. Gayunpaman, ang mga pahina ng dealer ng kotse ay nagpapahiwatig na ito ay ibinebenta ng humigit kumulang 17.5 na milyong piso hanggang 18.5 na milyong piso sa Pilipinas. Ayon sa Celebrity Net Worth, ang estimated net worth ni Vice ay $20 million, or 1.1 billion pesos. Isa siya sa pinaka-successful na entertainer sa bansa. Ang kanyang mga negosyo, malalaking endorsements, malalaking kinikita ng kanyang mga pelikula, mga kinikita ng lahat ng kanyang social media, at pagiging host sa It's Showtime ang lalong nagpapalaki ng kanyang net worth. Sa simula pa lang, alam na ni Vice ganda na bakla siya tulad ng kanyang 2 kuya. Gayunpaman, ibinaon niya ang pagkakakilanlang ito sa pag-aakalang hindi maaaring mayroong 3 bakla sa pamilya. Niligawan niya ang mga babae noong high school,
umaasa na gagawin siyang straight na lalaki ngunit napagtanto lamang niya na hindi niya kayang halikan o hawakan ang isang babae. Nagpasalamat si Vice sa mga dating boyfriend niya dahil naging mabait daw ang mga ito sa kanya at minahal din naman siya. Isiniwalat din ng comedian TV host na tumagal ng 8 taon ang relasyon niya sa isang lalaki noon. Noong October 26, 2019, sa wakas ay kinumpirma ni Vice sa pambansang telebisyon na si Ayon Perez ang kanyang kasintahan. Isa itong love wins moment para kay Vice, dahil ang kanyang mga past love life ay laging itinatago sa publiko. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nakahanap si Vice ng lalaking lantaran nagsasalita tungkol sa pagmamahal sa kanya nang walang takot na husgahan dahil sa karelasyon niya. Matapos ang 2 taong pagiging magkasintahan, tinatakan ni Vice at Ayon ang kanilang pangako sa isa't isa nang ikasal sila sa Las Vegas. Nagpakasal sila sa The Little Vegas noong October 19, 2021. Itinago ito ni Vice at Ayon sa publiko sa loob ng 4 na buwan at inihayag lamang ito noong Araw ng Mga Puso, February 14, 2022. Sinimulan ni Vice ganda ang kanyang karera bilang stand-up comedian, kumikita ng 200 piso hanggang 300 piso sa bawat gig. Ngayon, ang phenomenal box office superstar ay isa sa most highest paid celebrities. Nakilala si Vice ganda sa kanyang hindi maikakailang katatawanan at makabuluhang impluwensya sa eksena ng komedya sa Pilipinas. Pagdating sa pagtukoy sa yaman, sinabi ni Vice na ang yaman ay walang kinalaman sa pera.